Colonel Ruby, your reaction dun sa magandang nakikitang analytical point of view in terms of people relationship, people-centered armed forces, community operations. Ito ba ang dahilan kung bakit na insecure itong mga kaagaw sa puso at damdamin ng taong bayan at kabataan, kung bakit naging malapit ang 80 Infantry Battalion at ang Philippine Army through this tinatawag ni Ma'am Malu na people-centered, direct to the community relations na activities and program na inyong ipinagpapatuloy? Your reaction to that? Maraming salamat at napakaganda nung naging komento ni Ma'am Malu. Thank you so much, Ma'am, sa iyong insight na yan. Actually, kami po ay sumusunod sa utos ng Presidente na ang kasundaluan ay hindi lamang warfighter, dapat peacemakers. So, with that utos coming from the President, yung inyong kasundaluhan po, mas madalas ay nasa immersion sa ating mga malalayong barangay. Mas madalas na silang nakikita ngayon kaysa sa dati. Sila ay nakikipamuhay, natutulog, at nakikisalamuha sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa malalayang lugar. Kasi sila yung pinaka-vulnerable sa recruitment ng CPP, NPA, NDF sa kabundukan. Tama. Now, sa iba naman, ang kanilang key, isa sa mga keys actually para mai-sustain yung kanilang revolusyon ay ang mga kabataan. Kaya emphasis nila ang recruitment sa ating mga kabataan para may magpatuloy sa kanilang revolusyon. Actually, not just in NCR, pero dito sa Manila, ay dito sa Rizal, yung ating mga senior high school, napakamurang edad, before 18, ay nilalapitan rin nila para sa kanilang recruitment. Just to tell you honestly, go ahead, sir. They are at their lowest level right now. Yung lakas tauhan ng NPA dito sa Rizal ay lalabing 3 na lamang sila. Less than Actually, one hindi platoon. na sila nakikita ng mga tao dito. Yung sundalo ang nakikita ng mga tao sa kanilang communities. Kaya itong na ito, nasa bulubundukin na sila ng Umiray, Quezon. Pinapabayaan. Doon sa napakalayang lugar, hindi naman nila mare-recruit yung ahas at ibon at mga hayop sa bundok. Mas importante sa amin yung tao na kaalaman. Pag umalik man sila sa ating mga communities, ay hindi na nila mare-recruit at suporta sa kanilang revolution ay violation sa Anti-Terrorism Act of 2020. Okay. Intangible man or tangible na support ay may kaparusang 12 taong pagkakulong kung ikaw ay mapapatunayan sa hukuman. So, alam na lahat ng tao yan at napalapit na rin ang kalooban ng yung Rizaleño sa 80th Infantry Battalion. Kaya ang NPA dito ng Sierra Madre, kaya iniikayat namin silang bumaba na rin at magbagong buhay. Ayun. Pero ang buhay after ng pagre-rebelde na si Ka Eric sa programong ito. Tama. At marami pang ibang mga former rebels na nagitumpay after ng pagre-rebelde. Tama. Kami po dito sa ATIB ay naririto lamang ayan kayo sa inyong pagbabagong buhay. Colonel Ruby, Ma'am Malu, you may comment also. There is a rule na kapag ikaw ay nagsalita, dapat may basis. Kaya pag nagsalita ang Armed Forces of the Philippines na ang recruitment, mamalo, ay nakapokus sa pagre-recover ng recruitment sa schools at mga kabataan at sektor ng estudyante, I'll give one example to that para makapag-react kayong dalawa. Nang mahuli po si Vicente Ladlad, si Vic Ladlad, siya po ay Acting Secretary General ng Communist Party in 2018 November sa Novaliches, sa isang subdivision na class. Nahuli siya ng Armed Forces at ng PNP. Nakakulong siya ngayon dito sa may Kampagong Diwa. Yung mga na-recovered na forensics process, yung tawag sa intelligence, ma'am, is documents and media exploitation. Na mga datos sa kanyang computer, sa kanyang mga files, nagpapakita that the recruitment of the Communist Party of the Philippines in NCR, Metro Manila, and karugtong na mga area, Bulacan, Rizal, Laguna, schools, ay umaabot ng mga 8,000 from 2015 to 2018. Partial data.
At 60% of the 8,000 recruited na youth and students na ginagamit nila yung mga front organizations na nagrereklamo ngayon against sa unit ng 80 Infantry Battalion nila, Colonel Ruby, ay Anak Bayan, CEGP, LFS, NUSP, among others. And 60% of that nanggagaling sa senior high school and first-year students. So the data will always speak for them, for the assertion na tama ang ginagawa at tumbok sa scientific na take-off na kung saan gumagawa ng maniobra ang kalaban, puputulin dapat natin through awareness and security briefing and orientation. Would you like to react to that, Ma'am Malu, as a seasoned research consultant ng maraming mga research on social situation and then kukuha na natin ng reaction si Colonel Ruby? Siguro ka, Eric, napakahalagang tandaan natin, yung ganyang murang edad, very impressionable. 'Di ba? Ibig sabihin? Ibig sabihin, kung sinong nasa harapan mo, maniniwala sila. Kung ikaw ay magaling magkwento, may command ka ng presence mo, talagang maghahanga yung mga senior high at saka first year students, Oo. college. Kasi hindi pa na-expose ako'y natutuwa dahil yung datos ng 2018 na sinasabi mo, talagang na-integrate doon sa approach ng Philippine Army. Correct. Kasi kung basta-basta lang ginagawa, hindi mo talaga mamemenosan yung grupo. Ako'y natutuwa dun sa sinabi ni Colonel Ruby na 13 na lang Ang NPA. ang NPA dun sa area. Alam nyo, From a high of more than 80. yeah. In fact, nung sabi ko nga kay Ka Eric, ay ang napakahalaga ng Rizal kasi nandyan yung Sierra Madre Range. Exactly. Diyan nagtatawiran. Exactly. Kung saan-saan pumupunta, tumatagos yan hanggang tumatawid North pa ng Luzon. Oriental Mindoro. No, at saka North Luzon. At saka ng North Luzon. Oo. So, napakalaki na role ng managing ang Rizal. At nakadugtong sa Metro Manila. Oo. Napakahalaga kasi yan yung galawan na hindi nakikita ng karamihan. Tama. Kasi bulubundukin, hindi namin sa Metro Manila, pag sinabi Rizal, lalo na yung mga ngayon lang, ay okay yan, wala namang problema dyan. Pero actually, yung pinanggalingan yan, talagang yan yung tulay Ayan. ng North and South. So, ako'y natutuwa dun sa binalita niyo ho na 13 lang at nasa Quezon. Alam mo, yung isang boundary. challenging kahit sa survey bakit ang Quezon, iba ang behavior? Yeah. Paghalalan na national, iba ang behavior. Kahit sa political preferences, no? Yes, hindi mo makukuha ang approval, ang trust. So meaning, yung Quezon is an amalgamation of certain influences nung lakas na yan. Tama. Na hindi pa natin halos nalilipon. So, nakikita mo, kaya napakahalaga rin yung developmental projects sa probinsya, sa lalawigan ng Quezon. Na dapat may pasok na. Oo, kasi kung pababayaan mo, talagang ang laban, nakita natin dun sa LCAC, di ba? Napakahalagang bumaba sa barangay, napakahalagang dalhin mo ang gobyerno sa barangay. Correct. So, natutuwa ako na complementary ngayon ang Army, ang ginagawa ni Colonel Ruby, sa kabuoang approach to get rid. Ka Eric, isa lang, no? Go ahead, Napakahalaga na tapusin na natin Yeah. itong problemang ito sa ating henerasyon. 55 years. Oo, wag na nating ipasa sa susunod na henerasyon. Sana yung susunod na henerasyon kayang managinip na hindi nag-aagam-agam na, ay, sandali lang, may problema doon, makakabangga ko ito. Sana yung pagpapanaginip nila, hindi na ilagay doon na may problema ang peace and order. Bagkus, wala na yung issue. Ang issue na lang, kapital. At anong negosyo ang uunlad dun sa bayan na yon. Tsaka matinong pamamahala. That's right. Colonel Ruby, napakaganda ng reaction ni Ma'am Malu that you are data-driven, information-supported kung bakit ginagawa nyo itong very deliberate and categorical approaches of winning the hearts and minds and building resilient consciousness among the youth para hindi po magtuloy-tuloy ang panunumbalik at recruitment muli sa hanay nila at ultimately mapuputol ang cycle of life ng communist terrorism sa area ng Rizal at sa karatig na mga lugar. Please react on that. Yes, sir. Actually, Ka Eric, kung babalikan natin, kung bakit ba umabot ng 55 years yung insurgency sa bansa,
Sa sektor ng students, normally ang nangyayari before, natatalo tayo by default dahil walang nagka-counter nung narrative. Exactly. Yung mga ideology sa mga estudyante. Walang information awareness na nangyayari sa mga estudyanteng ito. Kaya ang nangyayari, naging Bible truth sa isang adventurist na estudyante yung naririnig nila sa mga CPP, NPA recruiter. Tama ka And to tell you, ang naging reaction ng mga senior high school students sa tatlong schools na kinandakan namin ng Community Information Awareness and Approach Program, they were very thankful and grateful sa naging effort ng 80th Infantry Battalion. Dahil this time natuto sila mag-spot ng mga indicators kung sila ba ay nire-recruit na. Which is very Tama. dahil alam naman natin, para sila ay maging successful sa kanilang ipopursong career, kailangan nakafocus sila na mga completion. Hindi nila kailangan ng mga propaganda at pagdigmaang bayan na sinusulong ng Communist Party of the Philippines. Ang Claro. kailangan nila ay mag-aral ng maayos at maging responsable at makinig sa kanilang mga pangaral ng kanilang magulang at gabay ng kanilang magulang. Dahil nakita naman natin yung mga examples ng mga estudyanteng naging NPA kung paano yung hinagpis ng mga magulang sa hands of our children. Tama. So ayaw nating mangyari yon sa estudyante dito sa Rizal. Na later on, kapag nag-college ay ma-recruit ng Communist Party at maging NPA at lalaban sa gobyerno. Correct. So, lahat ng programa pong ito ay nakaangkla lamang sa tamang serbisyo sa mga tao. It is their right din na malaman kung ano ba yung isinusulong nitong Communist Party at kung paano ba nagiging miyembro dito. At yung mga information na ito ay dapat i-share natin sa lahat ng Pilipino. Pero sa totoo lang, kaya nga umabot ng 55 years yung CPP, NPA, NDF, dahil namimilit sila at naniniwala silang mananalo. Pero kung talagang ginusto ko ng sambayan ng Pilipino, dapat hindi ka naabot ng 55 years. Exactly. Nanalo ka na sana. Few years lang kung talagang ginusto ng mga Pilipino yung ideolohiya at yung Tama. gobyerno, paraan ng gobyerno na gusto mong isulong.